Nasa 14 hanggang 17 milyon ang bilang ng mga katutubo o indigenous people sa Pilipinas. Marami sa kanila nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at sa Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ito ang dalawang rehiyon na may karapatan sa autonomiya dahil na rin sa kanilang kultura at pinagdaanan sa kasaysayan. Marami nang naganap mula noong 1987. Naisabatas ang Indigenous Peoples' Rights Act noong 1997. Layo nitong isulong at pangalagaan ang mga karapatan ng IPs. Nasa proseso ngayon ng transition ng BARM bilang isang autonomous region base sa 2014 Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang Cordillera naman, 2 beses nagkaroon ng plebisito kung saan nanalo ang boto na di pabor sa autonomiya. Kaya nananatili siyang administrative region. Sa gitna ng lahat ng ito, kumusta naman ang kalagayan ng mga IPs sa Bangsamoro at sa Cordillera? Ano ang mga pagsubok na patuloy nilang nararanasan? Pangunahin dito ang sapat na kaalaman sa kanilang mga karapatan at proteksyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Kung kulang kasi ang kaalaman tungkol dito, mahihirapan ang mga IPs na isulong ang kanilang mga karapatan. Madali silang ma-exploit. Lahat dito ang challenge is ang pagbabago ng kaisipan, raising awareness of not only of the IPs so that they can assert their rights, but also, more importantly, yung majority. Majority Filipinos man, or sabihin natin majority tribes in the Cordillera and majority tribes in the Bangsamoro, na tingnan naman at sabihin natin respetuhin ang karapatan and work towards total human development of the minority IPs. Isa ang grupo ni Attorney Benny Bacani na Institute for Autonomy and Governance na nagsusulong ng adhikain na ito, kasama ang International Institute for Democracy and Electoral Assistance sa tulong ng European Union. Naghanap sila ng mga tinatawag na IP champions mula sa Bangsamoro at Cordillera. Sila ay mga leader at kinatawa ng kanilang mga komunidad na nangunguna sa pagsusulong ng tinatawag na social change at empowerment. Kasama rito ang pagpapataas ng antas ng kaalaman ng mga IPs tungkol sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas, pati na ang pakikipag-usap sa mga nasa pamahalaan o yung tinatawag na policy makers. 32 ang mga napiling IP champions. Kabilang dito si Bit Juanas. Nakatuon ang advokasya niya sa youth empowerment at sa pagsusulong at pangangalaga ng cultural heritage sa Benguet. Women leadership naman ang isinusulong ng IP champion na si Ameline Moendeg Dolores na isang Teduray leader. Food sovereignty ang isinusulong ng IP champion na si Alan Olubalang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Sulagad System, isang katutubong paraan ng pagsasaka na nangangalaga sa ecosystem. Pagdating sa kaalaman sa batas, mahalaga ang IPCA tool o yung Indigenous Peoples' Rights in Constitutions Assessment Tool. Sinusuri nito ang mga batas tulad ng Indigenous Peoples' Rights Act para malaman ang mga bagay na pwede pang ma-improve at siguruhin na tunay na naisusulong ang mga karapatan ng mga IPs. With this assessment tool, malalaman natin kung ano yung dapat na interventions na pwedeng gawin upang yung ating mga IP champions mismo ang mag-advocate ng pagbabago sa mga public policies at laws para mapalakas yung batas para sa mga IPs. No? Kagaya sa Bangsamoro ngayon, nagkakaroon sila ng Indigenous Peoples' Rights Act na regional law. No? We are trying to find yung ano ba ito, no? Makakatulong ba ito? Or baka naman mas less pa ito doon sa IPRA. Malayo na ang narating sa pagsusulong ng karapatan ng mga IPs, pero marami pa rin kailangang gawin para tunay na mapabuti ang kalagayan ng mga komunidad at makamit ang kanilang mga adhikain at pangarap. At the end of the day, unless na ma-empower mo yung mga communities, ito labanan lang ng mga leader ito at ng elite.
Hindi dapat na yung kinabukasan ng mga katutubo, iaasa mo lang sa ilang grupo or ilang tao. This is for the IPs and by the IPs themselves.